Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is when people rejects God's best. Syempre, patuloy pa rin tayo sa ating Bible characterization. And ang concept natin for today is done and idolatry. And ngayon po, magpo-proceed po tayo sa ating Bible scripture. So, ang sabi dito, sa Judge chapter 18 verse 1, in those days, Israel had no king. In those days, the tribe of the Danites was seeking a place of their own where they might settle, because they had not yet come into an inheritance among the tribes of Israel. At ngayon po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Magsisimula tayo sa ating teaching. First teaching, God intentionally tests His people. So, si God, binibigyan niya rin kasi talaga ng problema yung isang tao. And syempre, by that, nagkakaroon siya ng intentionally test yung ating Panginoon na kung saan yung mga estudyante is nagkakaroon ng exam and ganoon din yung Panginoon. Nagbibigay siya ng test sa isang tao o sa kanyang mga tao, lalong-lalo na sa kanyang mga anak, kung sa problema bang niyon o masusubok ang kanilang buhay. Syempre, yung iba, pinipiling isurrender pa rin sa ating Panginoon. And yung iba, hindi nakakayanan at sumusuko. So, ayan yung intentionally test na binibigay sa atin ng Panginoon. So, sa ating second teaching naman, God trains His people for their good. So, si God, tinitrain niya rin talaga yung mga tao upang sa mga tao or yung kabutihan ng Panginoon sa Kristo ay nasa katawan pa rin ng tao. Hindi magagalaw yun doon at mananatiling nandoon pa rin yung kabutihan ng bawat tao sa bawat isa. So, sa ating third teaching naman, people tend to rebel and settle for less. So, yung mga tao, hindi rin talaga nila maiwasan na magrebelde sa ating Panginoon. And syempre, nakikita kasi nila minsan na okay na sila sa ganito, sa ganyan, kung saan hindi nakikita nila na may much better pa para sa bagay na yon. Sa ating third teaching, dadako pala tayo sa ating application. First application, remember that God tests us to build us. So, tandaan natin palagi na yung Panginoon is nagbibigay siya ng hamon sa buhay natin para matiyak na nabubuo natin yung sarili natin na sa pamamagitan niya. So, sa ating second application naman, train hard now so you can thrive a battle later. So, mas lalo mong i-train yung sarili mo sa mga battle na ibinibigay ng ating Panginoon upang sa ganun, sa mga susunod nating laban, is kaya na natin at mapagpagtagumpayan na natin. Sa ating third application naman, do not settle for less when God offers His best. So, huwag tayo palaging kontento sa kung saan okay na tayo or sa tingin natin na mabubuhay na tayo sa bagay na yun. But then, palagi natin kuhain yung offer ng Panginoong Kristo na kung saan ibibigay niya yung best niya. So, dadako tayo sa ating last part, which is yung discussion. Why is it wise to train hard now so we can thrive in battle later? Para sa akin kasi, kung iisipin mo na magiging wise ka sa pagtitrain, hindi lang sa iyong sarili ng physical, but din yung sa utak at puso mo, sa susunod na battle, wala ka nang iintindihin pa na ikakapahamak ng sarili mo dahil bihasang-bihasa ka na sa laban na yun. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.